Alam nyo ba na may nasa mahigit 200 dam ang nakakalat sa Pilipinas? Mayroong iba't ibang dahilan sa pagpapatayo ng mga ito. Maaari itong gamitin bilang impakan ng tubig para magamit ng mga tao. Maaari rin itong magamit upang makagawa ng kuryente gamit ang enerhiya ng umaagos na tubig mula sa itaas ng dam. Subalit sa dami ng dam dito sa Pilipinas, alam mo bang meron tayong dam na pinakamagastos noong ito ay ginawa at itinuturing na pinakamalaki hindi na lamang sa Pilipinas kundi isa rin sa mga pinakamalaki sa buong mundo. Ito ay ang San Roque Dam. Bakit nga ba ito itinuturing na pinakamagastos at pinakamalaking dam sa Pilipinas? Ano nga ba ang mga pangunahing na itutulong ng dam na ito? Magkano nga ba ang nagastos sa pagpapagawa ng San Roque Dam? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika paps, samahan niyo akong bisitahin ang itinuturing na pinakamalaking dam sa Pilipinas at ano ang kahalagahan nito. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang San Roque Dam ay hinihirang bilang isa sa pinakamalaking dam sa buong Asya at ang pang-12 sa buong mundo. Matatagpuan sa paanan ng rehiyon ng Cordillera, bayan ng Itogon sa Benguet at sa Hilagang Luzon, partikular sa baybayin ng Ilog Agno sa San Nicolas at San Miguel, Pangasinan. Ang San Roque Multi-Purpose Dam Project o SRMDP ay may 200 metrong taas at may haba na 1.13 kilometro, habang ang area na paglalagakan ng tubig ay may sukat na 12.8 kilometro kwadrado. Ang proyekto ay may lawak na 4,958.50 hektaryang sumasakop sa mga lupaing pang-residential at pang-sakahan. Sinasabing nakapaglilikha ang dam ng 345 megawatts ng kuryente kada buwan na kinakailangan di umano para bigyang enerhiya ang buong rehiyon. Bukod dito, makakapagdulot din daw ito ng maayos na irigasyon, makakapigil ng pagbaha sa mababang bayan ng Pangasinan at Tarlac, makapagbibigay ng adequate system na maglilinis sa mga latak at dumi na pumapasok sa Ilog Agno at makapagpapatayo ng watershed area. Nagsimula ang operasyon ng dam noong taong 2004. Ang San Roque Dam ang pangatlong dam na itinayo sa buong Ilog Agno. Naunang naitayo ang Ambuklao Dam noong 1956 malapit sa bayan ng Bocod, Benguet, at ang Binga Dam noong 1960 sa Tinongdan sa Itogon. Tumigil ang operasyon ng Ambuklao Dam noong taong 1999 dahil sa matinding sedimentasyon, samantalang sa kasalukuyan, isang parte na lamang ng Binga Dam ang gumagana dahil sa bumibigat at kumakapal na siltasyon. Noon pa sana naitayo ang pangatlong dam sa Tabu at Dalupirip, Itogon, Benguet, ngunit kinansela ito ni dating Pangulong Marcos dahil sa malakas na pagtutol ng mga tribong Ibaloy. Subalit noong 1993, sa ilalim ng pamahalaang Ramos, binuhay ang pagtatayo ng San Roque Multi-Purpose Dam Project. Sa harap ng malakas na daluyong ng protesta mula sa mga apektadong mamamayan, nag-umpisa ang konstruksyon ng dam noong 1998, ang huling taon ng panunungkulan ni Presidente Ramos. Mahalaga ang enerhiya para sa industrialisasyon at pagpapaunlad ng anumang bansa. At isang dahilan kung bakit nananatiling atrasado ang Pilipinas at walang humpay ang krisis sa ekonomiya ay dahil sa patuloy itong umaasa sa pag-angkat ng enerhiya. Mahigit 50% ng ating enerhiya ay mula sa inaangkat na langis at uling, bagamat mayaman ang bansa sa likas na yaman na maaaring pagkunan ng enerhiya tulad ng langis, geothermal energy, natural gas at hydro resource. Ang mga lokal na rekursong ito ay di napapaunlad o na-maximize dahil sa kakulangan ng kapital at angkop na teknolohiya. Ang patuloy na pagkakaroon ng energy crisis na muling tumingkad noong maagang bahagi ng 1990s ang dahilan sa muling pagbukas ng San Roque Multi-Purpose Dam o
o SRD project na sinimulan ni Pangulong Ferdinand Marcos noong mga 1970s. Ang SRD ay tinaguri ang flagship project ni President Fidel V. Ramos sa kanyang medium-term Philippine Development Plan at pinagpatuloy din sa ilalim ng Administrasyong Estrada. Naging isa sa mga susing proyekto din ng Philippine Energy Plan o PEP noong 2000 hanggang 2009 ang SRD. Sa pamamagitan ng PEP, inaasahang pauunlarin ang lokal na mga rekurso at kapasidad para tugunan ang pangangailangan ng bansa para sa enerhiya. Dahil sa sinasabi ng pamahalaan na kulang ito sa pondo, pangunahing inaasahang magpaunlad sa mga local energy resources ng bansa ang pribadong sektor, lalo na ang mga malalaking dahuhang korporasyon. Sa madaling salita, ang PEP ay nasa balangkas pa rin ng globalisasyon kung saan ang energy sector ay isa sa ilalim sa liberalized and private sector-led structure. Ang SRD project ay isang halimbawang Build, Operate, Transfer o BOT scheme na isinasagawa ng pamahalaan para hikayatin ang pamumuhunan ng mga malalaking pribadong kumpanya sa mga infrastructure projects sa ating bansa. Sa kaso ng SRD projects, ang BOT contract ay sa pagitan ng National Power Corporation at ng San Roque Power Corporation na pag-aari ng CITE Energies, isang Amerikanong kumpanya, at ng Marubeni at Kansai Electric, mga kumpanyang galing sa Hapon. Sa iskemang ito, sasagutin ng SRPC ang bahagi ng gasto sa konstruksyon ng malaking dam at bilang kapalit, ang SRPC ang aani ng malaking kita na magmumula sa pagbebenta ng enerhiya na idudulot ng dam sa loob ng 25 taon bago nito tuluyang ipasa sa ating gobyerno ang pamamahala sa dam. Noong una, animoy balon ng likas na yaman ng Ilog Agno para sa mga magsasaka ng San Nicolas, San Manuel at iba pang bayang malapit sa ilog. Malaking tulong ito sa mga magsasaka na hirap makaahon sa buhay dahil sa karaniwang mga suliraning hinaharap ng uring magsasaka. Mataas na upa sa lupa, mataas na presyo ng mga gamit sa produksyon, sobrang interes ng mga usurero at mababang presyo ng palay. May mga panahon na 12 hanggang 15 pesos lamang ang kada kilo ng presyo ng palay pero nababarat sila ng 7 pesos kada kilo dahil hiwa-hiwalay nilang binebenta ang kanilang produkto. Ang pagsasayo o gold panning sa Ilog Agno ay nag-iisang alternatibong hanapbuhay ng mga magsasaka at mangingisda. Kahit mapanganib ito, ang pagsasayo ang pinagkakakitaan ng maraming magsasaka lalo't bagsak presyo ang kanilang palay dahil sa pambabarat ng mga negosyante at kartel ng bigas. Sa isang karaniwang araw, kumikita ang mga magsasayo ng 250 pesos sa bawat isang gramong ginto. Sa panahong katatapos lang ng pagbaha, ang isang magsasayo ay nakakakuha ng 3 hanggang 10 gramo ng ginto. Ang Ilog Agno ay pinagkukunan din ng mga isda, talaba, hipon, kuhol at talangka. Ang ilog din ang nagsisilbing bukal na pinagmumulan ng komunal na irigasyon o patubig para sa mga sakahan ng mga magsasaka. Subalit mula nang sinimula ng pagtatayo ng dam noong 1998, tinatayang 259,000 na pamilya ang apektado ng proyekto sa mga nabanggit na bayan, kasama na ang Itogon, Benguet. Umubos ng nasa $1.79 billion sa pagpapagawa ng San Roque, pero ang mga residenteng dating naninirahan sa kinatatayo ng dam ay dismayado at tila mga agrabyado. Lahat ng pinagkakakitaan ng mga mamamayan ay naapektuhan mula nang itayo ang dam. Ekta-ektaryang lupang sakahan ng hinukay ng lampas 10 metro ang lalim dahil sa mga quarrying na ginagawa para sa pagtatayo ng dam. Ang ibang sakahan ay natambakan ng mga bato at buhangin galing sa hinuhukay ng mga lugar, lalo na kapag bumabagyo at bumabaha. Nasira ang sistema ng irigasyon ng ilang mga kalapit na mga tanggal dahil sa pagbaba ng tubig sa mga nahukay na lugar. Noong taong 2000, pinagbawal ang pangisda at pagsasayo sa Ilog Agno dahil sa ito di umano ay pag-aari ng SRPC. Binakura ng ilog at nilagyan ng warning sign. Sinakop din ng lugar na ginawang reservoir ang mga bundok na bahagi ng San Nicolas at San Manuel, kaya nagtuloy-tuloy ang pagkakalbo nito. Ang mga hayop na ligaw ay mailap na rin sa ngayon dahil sa pagkasira ng kanilang tahanan. Matindi rin ang epekto sa kalikasan ng pagtibag ng kabundukan at pagkwari para itayo ang dam. Ayon na rin sa mga pananaliksik, 10 hanggang 15 metrong taas ang hinuhukay ng SRPC. Sa mga kabundukang nakapaligid sa dam, nagsagawa ng open pit mining para sa gagawing reservoir. Dahil sa pagkalbo ng kabundukan, patuloy na pagkwari sa lugar at pagkontrol sa normal na agos ng Ilog Agno, nakakaranas ang mga mamamayan ng matinding pagbaha.
Dulot ng malalim at malawakang paghukay, ang mga posong pinagkukuhanan ng tubig inumin at panglaba ay natuyo na rin. Mismong sa resettlement sites ay nagkakaproblema sa tubig. Malaki ang pangangailangan ng dam para sa mga bato kung kaya malawak na lugar ang kinwari. Kinakailangan din na ang operasyon ng crusher ay tuloy-tuloy. Nagdudulot ito ng matinding ingay at makapal na alikabok sa mga komunidad malapit sa crusher. Ang kalusugan lalo na ng mga bata ay apektado. Simula nang pinatayo ang dam at pagkakaroon ng opisina ng SRPC sa San Nicolas, napansin ang pagdami ng mga nightclub at beer house sa paligid ng SRPC complex. Regular na parokyano ng mga beer house at karaoke bars na ito ang mga empleyado at manggagawa sa SRD at SRPC. Kapansin-pansin na nagiging gawin ng mga empleyado at manggagawa ang paglustay ng sweldo sa gabi-gabing pag-inom at pag-table ng mga babae. Malaki ang nagiging tulong ng dam na ito sa maraming mga Pilipino, subalit ang mga maliliit na naging problema ng mga taong apektado ng pagpapatayo nito ay tila natakpan ng dambuhalang paniniwala, sama-samang aahon ng lahat at walang maiiwan sa pag-asenso. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!